Magandang araw po mga kaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Matagal-tagal na din akong nakikinig sa mga kwentong ipinapadala ng inyong mga sender dito sa YouTube channel. Kaya't ako naman ang magbabahagi ng aking kwentong hango sa tunay kong karanasan. Magpapakilala muna ako bago ko umpisa ang ibahagi ang aking kwento. Ako po pala si Rosana, pero usang na lang po ang itawag niyo sa akin. Tubong Antike. Ngunit sa kasalukuyang taon ay naninirahan dito sa Abuyog, Leyte. Nakapag-asawa kasi ako ng taga rito mga kaaswang. Kaya dito na ako naninirahan kasama ang aking pamilya. Itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay naganap ito taong 1995 sa lugar ng Antique. Dalaga pa lamang ako ng mga panahong ito at kasalukuyang naninirahan sa bahay ng kapatid kong buntis na si Ate Mila. Kakaalis lang kasi papuntang abroad ang asawa niya at siya lamang ang naiiwan sa bahay. Kaya naman pansamantalang sa kanya muna ako naninirahan. Laganap na kasi sa baryo namin ang usapin patungkol sa mga aswang. At nag-aalala si nanay sa kapakanan ni Ate Mila. Lalo na at mag-isa nga lang siya sa bahay, tapos buntis pa. Sakto namang kalapit bahay lang ni Ate Mila ang lalaking pinakamamahal kong si Danilo, mga kaaswang. Kaya noong sabihin ng aking inang sa bahay muna ako ni Ate Mila, maninirahan pansamantala. Aba siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pat agaran ng pumayag. Subalit lingid sa aking kaalamang, itong si Danilo pala mga kaaswang, ay may sekretong itinatago ang kanilang pamilya. Nga pala, nasa dulo ng baryo naninirahan ang pamilya ni Danilo at bagong salta lamang sila sa baryo namin. Dahil sa gupito si Danilo sa aking paningin, ay para na akong asong nagkukumahog at hindi mapalagay. May pagkamistiso kasi siya at matangos ang ilong. Idagdag pa ang ganda ng kanyang mga matang binagaya ng mahahabang pilikmata. Dinaig pa ang ganda ng babae. Ang ginawa ko para lamang mapansin ako ni Danilo ay palagi akong nagluluto ng masasarap na ulam o kaya naman ay nagluluto ako ng mga kakanin at binibigyan sila. Nang sa ganun ay may rason akong makapunta sa kanilang bahay. Mabait naman ang pamilya ni Danilo. Puwera na lang sa kanya. Dahil kahit anong pagpapapansin ko ay walang epekto. Wala na sigurong magpakuryente. Kahit na siguro magpakuryente ako o magpatiwakal, ay hindi ako papansinin ng binata. Dinaig pa ang yelo sa sobrang lamig ng pakikitungo. Kung makaaywas pa sa akin akala mo'y may sakit akong nakakahawa. Tsaka hindi naman ako pangit. Hanggang sa nanawa na nga ako sa pagpapapansin sa binata, Sir Casper. Kaya sinubukan ko na lang na umiwas rito. Sakit no. Isang beses, pasado 6:00 na ng hapon, nang maglakad kami pa uwi ni Ate Mila galing sa palengke, ay nadaanan namin sina Aling Leonora na nagtitinda ng mami sa may gilid ng iskinita. Kaya inaya ko na si Ate Mila na kumain na muna kami para pagkadating namin sa bahay ay magpapahinga na lang. Tara, mabuti pa nga para diretso pahinga na lang tayo pagdating sa bahay. Ani pa ng kapatid ko. Pagkalapit namin ay bumili na si Ate Mila ng tig-isang order na mami. Inabutan naman kami ni Mang Renato ng kalamansi. Mahilig talaga kasi ako sa mga maasim. Kaya sa tuwing kumakain kami ng mamihan ni na Mang Renato, ay binibigyan ako palagi nito ng 3 kalamansi.
Maraming salamat po, Mang Renato. Paniguradong mapapakain na naman ako nito ng marami. Nakangiting wika ko at isa-isang piniga ang 3 kalamansi. Pagkatapos ay kumain na kami. Habang kumakain kami ay narinig kong nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa kalapit-bahay naming sina Aling Dolores, ang ina ni Danilo. Narinig kong sinabi ni Mang Renato na may namatay na namang umanong sanggol sa baryo namin at paniguradong aswang na naman ang may pakana. Aswang po? Paano naman po kayo nakakasigurong aswang na naman ang may pakana, Mang Renato? Hindi ko napigilang sabat sa usapan ng mag-asawa. Pagdating talaga sa may mga ganyang usapan, ay talagang hindi pwedeng hindi ako makikisabat at makikipagtsismisan. Oo, Sang. Aswang na naman ang dumali sa sanggol ni Mare. Paano ba naman kasi hindi aaswangin yung sanggol? Gabing-gabi ay nasa labas pa ng bahay. Bit-bit ang sanggol at nakikipagtsismisan. Tugon ng Ale. Kaya ikaw, Mila, huwag ka nang maglalabas ng bahay kapag gabi na. At baka mamaya ay ikaw na ang susunod na biktimahin ng aswang. Saad pa ni Mang Renato. Napaismid naman ako at sinabing nag-iingat naman palagi si Ate Mila. Isa pa ay subukan lang talagang magpakita at lumapit ang aswang na yon sa kapatid ko. Sisiguraduhin kong dila lang ang walang latay sa nilalang na iyon. Palagi pa naman akong may bitbit na buntot ng paging binigay ni nanay. Matapos marinig ng mag-asawa ay tumawa lang ang mga ito at sinabi ng Ali sa kapatid kong babae, mabuti at may kapatid kang handa kang ipagtanggol. Abay bibihira na lang ang ganyang mga kapatid ngayon. Talaga, kahit sino pang aswang na yan, hindi ako natatakot kapag kapatid ko na ang pinag-uusapan. Wika ko pa sa kanila. Maya-maya pa, habang kumakain kami ng kapatid ko, ay may nasipat akong figura ng isang tao sa di kalayuan. Bultahe iyon ng lalaki at sa pagkuhari ko ay nakatingin iyon sa gawin namin. Medyo nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa katawan. Pero hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdamang kaba at itinuon na lamang ang pansin sa pagkain. Matapos namin kumain ay inaya ko na si Ate Mila na umuwi na. Nakalimutan ko na rin ang tungkol doon sa bultaheng nakita ko kanina. Sa pagpapatuloy naming paglalakad ay napansin kong kanina pa nakabuntot sa amin ang asong patpating kulay itim. Medyo nandiri ako sa aso. Gawa ng may mga galis pa iyon at panay ang buntot sa likuran ng kapatid ko. Kulang na lang ay ikis-kis ng aso sa binti ni Ate Mila ang katawan nitong galisin. Unang ginawa ko ay tinaboy ko ang aso, paalis sa likuran ng kapatid ko. Ngunit hindi man lang iyon natinag at panay pa rin ang pagbuntot sa kapatid ko. Kaya ang ginawa ko ay pinalo ko na ito ng bitbit kong payong. Umangil naman iyon tapos ay tumakbo na palayo. Nagulat naman ang kapatid ko at napalingon sa asong hinambalos ko ng payong. Dahil hindi raw niya napansin na nakabuntot na pala iyon sa amin. Sinabi ko namang kanina ko pa iyon tinataboy. Imposible namang hindi niya ako naririnig. Sinagot niya naman akong baka ganoon lang siguro ang buntes. Medyo may pagkabingi na. Ilang sandali pang nakalipas ay nakarinig na kami ng isang nakakapangilabot na huni ng kakaibang iwan. Yun bang parang huni ng uwak? Ate Mila, tara na. Dalian na nating maglakad. Pag-aayang wika ko sa kapatid ko at hinawakan na nga siya at nagmadali na kaming maglakad. Napamura naman ang kapatid ko habang patuloy pa rin kami sa paglalakad. Ayon pa nga sa aking kapatid, ang aga-aga pa ay nang aaswang na umano. Mukhang gutom na gutom yata ang aswang at gaano na lamang kaaga kong lumabas sa lungga nito.
Sinaway ko naman siya at sinabihang huwag nang maingay at maglakad na lamang kami ng mabilis. Baka ka ako mamaya ay magalit pa sa amin ang aswang at sundan pa kami nito hanggang sa bahay. Tarantado kasing aswang na yan. Alas 7 pa lang ng gabi. Lumalabas na sa lungga niya. Baka gusto niyang mahabol ko siya ng itak kapag susundan niya tayong hanggang bahay. Matapang na wika ng kapatid ko. Nang mga sandaling iyon ay may kalayuan pa sa bahay ang aming lalakarin. At sa tansa ko ay nasa mga 10 minuto pang maglalakad kami ni Ate Mila. Kaya't sinabi ko sa kanyang hindi magandang pagbiro ng ganyan, lalo na at nasa parte na kami ng walang kabahayan. Tatawa-tawa lang naman ang kapatid ko habang patuloy lang kami sa paglalakad. Naririnig ko pa rin ang huni ng wakwak sa paligid. At nagsimula na akong kabahan at magtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Akala ko kanina ay ang tapang ko na talaga. Pero kapag sa totoong buhay na, ay doon ka matatakot. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay muli ko na namang natanaw ang bultahing nakita ko kanina. Noong kumain kami sa isang mamihan. Maya-maya pa, noong tuluyan nang naging malinaw sa akin ang bultahing natanaw ko, ay nalaman kong si Danilo pala iyon. Tinitignan lang kami nito habang naglalakad papalapit rito. Nakangiti namang binati siya ni Ate Mila nang tuluyan na kaming makalapit. Gumanti naman ang ngiti at pagbati ang binata sa kapatid ko. Wow ha, kapag ako ang bumati wala man lang ni isang salita ang maririnig ko. Tapos kapag si Ate Mila ang bumati, abot hanggang tenga ang ngiti. Inis kong sambit sa sarili at inirapan ang binata. Tapos ay sinabihan ko na si Ate Mila na mauna na at dalian na naming maglakad at may asungot akong nakikita. Nasipat ko namang sumimangot ang binata sa akin at nagsalita ng, dapat hindi na kayo lumalabas ng bahay kapag magtatakip silim na, Ate Mila. Alam niyo naman po ang mga napapabalitang may aswang na namiminsala dito sa baryo. Di po ba? Sinagot naman siya ng kapatid kong hindi naman raw ito naniniwala sa aswang. Maliban na lang kung si Mila mismo ang makakita ng aswang. Pero hanggat hindi pa siya makakakita ay hindi siya maniniwala. Hindi naman umimik ang binata. Sa halip ay sinabayan lamang kami nito sa paglalakad. Dahil sa inis na nararamdaman ko sa binata, ay nagmamadali na akong maglakad. Ngunit sa di inaasang pangyayari, bigla ko na lamang natapakan ang nakausling bato kung kaya't kamuntika na akong masubsob sa lupa. Mabuti na lamang at mabilis nang nahawakan ni Danilo ang braso ko at hinatak papalapit sa kanya. Imbis na sa lupa ako sumubsob, ay sa matipunong dibdib ng binata ako napasubsob. Biglang tumahip ng malakas ang aking dibdib at napasinghap ako. Lalo na noong malanghap ko ang pabango ng binata. Saglit na nawala ako sa sarili at napayakap sa binata. Kung hindi nga lang siya nagsalita ay hindi pa ako matauhan. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako o kung may masakit ba sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang ako. Sabay bitaw sa pagkakayakap at umayos na ng tayo. Narinig kong tumikhim ang kapatid ko at inaya na akong umuwi sa akin. Narinig kong tumikhim ang kapatid ko at inaya na akong umuwi na kami. Dahil sa hiyang nararamdaman ay nagpatiuna na akong naglakad pa uwi. Lumabas na ako. Lumipas na ang mga oras ay hindi pa rin ako makatulog. Gawa ng paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang pilyong ngiti ni Danilo. Matapos siya kaming ihatid ni Ate Mila sa bahay. Para maging ligtas umano kami dahil kanina pa raw siya nakakarinig ng huni ng wakwak na umaaligid-aligid. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako.
Nga pala mga kaaswang, magkatabi kami ni Ate Mila sa higaan. Palagi kasi siyang umiihi kada madaling araw, kaya't ginigising niya ako para magpasamang umihi. Pasado 12:00 nang magising ako dahil sa labis na nararamdaman kong alinsangan. Naiinitan ako at parang walang hangin na pumapasok sa loob ng kwarto ni Mila. Kaya ang ginawa ko ay bumangon ako at naghanap ng pumaypay. Hindi naman naglaon ay nakahanap ako ng pamaypay. Kaya't muli na akong nahiga at ipinikit ang aking mga mata at pinipilit ng umidlip. Makaraan ng ilang sandali ay muli na akong nakatulog. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong naalimpungatan nang makarinig ako ng mahihinang kaluskusan sa labas ng bahay. Nakakarinig rin ako ng sunod-sunod na tunog ng butike. Nung una ay hinayaan ko lang iyon. Subalit habang tumatagal ay palakas ng palakas ang tunog ng mga butike at masakit sa tenga pakinggan. Padabog ako na pabangon at tinignan ang kapatid ko. "Ate Mila, gising." Pukaw ko sa kapatid ko. Dahil sa tingin ko ay para siyang binabangungot. Umuungol kasi siya at yung tipong nasasaktan at napapahawak sa tiyan. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan ng bahay at malakas na tunog sa bintanang malapit sa hinihigaan namin. Kaagad nang napabangon ang kapatid ko at nagtanong kung ano iyong naririnig niyang malakas na kalabog. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ko alam. Sinabihan naman ako ni Ate Mila na samahan ko raw siyang tignan sa labas ng bahay kung ano yung malakas na kalabog na naririnig namin. Baka raw kasi may taong bumato sa taas ng bubungan ng bahay. Sinabihan ko naman siyang wag na, ipagpapabukas na lamang namin dahil gabing kami na at inaantok pa ako. Magsasalita pa sana si Ate Mila nang bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng tiktik sa labas ng bahay. Nagmamadali ko nang kinuha ang buntot ng page at itinabi ko sa higaan kung saan kami nakapwesto ni Ate Mila. Ilang sandali pa ay bigla na lamang kaming nagulat at napasigaw nang bigla na lamang bumukas ang bintana at dumungaw roon ang isang matandang hukluban. Dilat ang mga matang namumulat, buhaghag ang buhok at isabay pa ang walang humpay na pagtulo ng mga laway. Talagang masasabi kong matandang hukluban iyon mga kaaswang dahil sa napakapangit nitong mukha at ang amoy ay amoy mapanghi na amoy nabubulok na patay. Hindi ko maintindihan kung mahihilo na ako o masusuka. Gawa ng halo-halo ang napakabahong amoy na nalalanghap ko. Nagbubumilit iyong pumasok sa loob ng pintana at pilit na inaabot ang kapatid ko habang nanlilisik ang mga mata. Kahit na takot na ako ay nilakasan ko ang loob ko at hinawakan ng mahigpit ang buntot ng page. Pagkatapos ay iniwasiwa sa aswang at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Makalipas lamang ang ilang segundo ay nakarinig kami ng boses ng lalaki sa labas ng bahay at sinisigawan ng aswang. Hinahamon nito ang aswang na siya ang harapin at huwag kami. Kahit natatakot na ako mga kaaswang ay nabosesan ko ang lalaking sumisigaw sa labas ng bahay. Boses iyon ni Danilo. Ibinaling naman ng nilalang na nasa bintana ang pansin kay Danilo. At sa di malamang dahilan ay para bang natakot iyon sa binata. Sa kadahilan ng bigla na lamang iyong tumalon sa bintana at nagmadali ng kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay. At sa tingin ko ay sinuong ng aswang ang masukal na talahiban. Ilang sandali pa ang katahimikang namutawi ay narinig ko ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Noong una ay nag-alangan pa akong buksan ang pintuan. Ngunit noong marinig ko ng boses ni Danilo ay tsaka ko pa lamang iyon binuksan. Pagkabukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang nag-alala niyang mukha. Agaran niya akong tinanong kung ayos lang ba ako
at si Ate Mila. Tumango naman ako at pinatuloy ko na siya sa loob ng bahay. Subalit tumanggi siyang pumasok at sinabing uuwi na rin siya kaagad. Napadaan lang raw kasi siya nang marinig niyang nagsisigawan kami. At nung nakita nga raw niya ang matandang huklobang aswang sa bintana, ay sinigawan niya iyon upang hindi na tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Tinanong ko naman siya kung bakit parang takot na takot sa kanya ang aswang at bakit bigla na lamang iyong kumaripas ng takbo. Samantalang sa pagkakalam ko ay hindi basta-basta natatakot ang aswang sa tao, lalo na at mag-isa lamang siya sa labas ng bahay. Hindi naman makatingin sa akin ng diretso si Danilo at nagwikang, uuwi na raw siya. Bukas na lamang umano kami mag-usap. Isara niyong maigi ang bintana at pintuan kapag may naririnig kayong kaluskos o anumang kahina-hinala sa labas ng bahay. Hayaan niyo na lang at huwag nang pansinin. Bilin niya sa amin bago tumalikod at lumabas na ng bakuran. Nang makalabas na ng bakuran si Danilo, ay isinara ko na ngang maigi ang pintuan at bintana. Samantalang si Ate Mila naman ay pilit na pinakalma ang sarili at umiinom ng maligamgam na tubig. Matapos nga kaming tulungan ni Danilo, ay muling nanumbalik ang paghangang nararamdaman ko sa kanya na noong una'y pinipigilan ko lamang. Dahil sa kahit anong gawin ko ngang pagpapapansin sa kanya noon ay hindi naman tumatalab. Ngunit noong tinulungan niya kami ay hindi ko na napigilan pa ang aking nararamdaman. Kinabukasan nga'y maaga pa lang ay nagluto na ako ng pagkain. Balak ko kasing hatiran ng ulam ang pamilya ni Danilo para naman makapagpasalamat ako sa binata. Dahil kung hindi sa kanya ay baka napahamak na kami ng kapatid ko. Nang matapos na nga akong magluto ay sandali akong nagpaalam sa kapatid ko at sinabi sa kanyang ihahatid ko lang sa bahay ni Danilo ang niluto kong ulam. Pumayag naman siya at sinabing bumalik rin kaagad ako dahil hihintayin niya ako at sabay na umano kaming mag-agahan. Ay usang, teka sandali. Tignan mo muna rin kung bukas na ba ang tindahan doon sa bungad. Isabay mo na rin ito. Bumili ka ng pandesal sa tindahan bago umuwi dito ha. Utos sa akin ni Ate Mila at inabutan niya ako ng perang pambili. Huwag mo na akong bigyan ng pera, Ate Mila. Ako na po ang bibili. May pera pa po naman ako dito. Ani ko sa kapatid ko. Siya, sige, salamat. Dalian mo lang ang paghatid ng ulam at medyo gutom na ako. Wika niya. Tumango naman ako bilang tugon at lumabas na nga ng bahay. Nang maglakad na ako papunta sa bahay ng binata, ay nakasalubong ko ang kanyang inang na si Aling Dolores. Magiliw na nilapitan ko ito at nakangiting binate. Nay Dolores, saan po kayo galing? Nakangiting tanong ko sa kanya. Diyan lang iha, naglakad-lakad lang. Seryosong tugon ng matanda at hindi makatingin ng diretso. Abay tamang-tama po, may dala akong ulam para sa inyo. Tara, sabay na po tayong pumunta sa bahay ninyo. Nakakangiting wika ko at hahawakan ko na sana ang braso niya na animoy isang inang inaakay. Ngunit noong dumampi na ang isang palad ko sa braso ng matanda, bigla akong napabitaw. Dahil sa napakadulas ng braso ni Aling Dolores at animoy nanlilimahid sa langis. Napansin kong medyo umatras ng bahagya si Aling Dolores at pairap siya kung makatingin. Pasyensya na po kayo, Nay Dolores. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Naisip ko kasing ganoon taman talaga ang mga matatanda. Nanlilimahid parati sa mga langis dahil sa kaunting kilos lang ay sumasakit na kaagad ang mga kasukasuan. Marahil ay masakit ang kanyang baraso. Kung kaya't ganun na lamang siya kung makatingin sa akin.
Pasensya na po talaga, Nay. Hindi ko po sinasadya. Masakit po ba ang braso ninyo? Tanong ko sa kanya. Umiling naman ang matanda at sinabing dalian na lang naming maglakad. Nang naroroon na nga kami sa kanilang bahay, ay hindi ko nakita si Danilo. Nakaramdam ako ng lungkot sapagkat hindi ko man lang nasilayan ang binata. Kaya naman lulugo akong naglakad pa uwi ng bahay. Ano na naman yan? Di ko man lang siya nasilayan. Kainis. Sambit ko sa sarili habang naglalakad pa uwi sa bahay. Dahil sa lungkot na nararamdaman ko mga kaaswang, ay nakalimutan ko na tuloy ang bumili ng tinapay. Pagdating ko sa bahay ay hinahanap kaagad ni Ate Mila ang tinapay. Nataranta naman akong sinabi sa kanyang hindi ako nakabili at nakalimutan ko kako. Ano ka ba naman, usang? Tinapay na nga lang ang inuutos ko sa'yo, nakakalimutan mo pa. Siguro hindi mo nakita si Danilo kaya nakalimutan mo ang ipinag-uutos ko. Wika pa sa akin ng kapatid ko. Pasensya na po talaga, Ate Mila. Sadyang nakalimutan ko lang po talaga. Ani ko pa sa kanya at sinabihan kong magmamadali na lamang akong pupunta sa bungad ng baryo para bumili. Tumango naman ang kapatid ko at sinabi niyang bilisan ko at kanina pa siya nagugutom. Kaya naman para hindi siya magalit sa akin ay nagmadali na nga akong lumabas ng bahay at naglakad na papunta sa bungad ng baryo. Sa pagpapatuloy ng mga oras at sumapit na ang hapon, ni Anino ng binatay hindi ko man lang nakita. Lumipas ang 2 araw na hindi ko nakita ang binata. Wala siya sa bahay nila at nahihiya rin akong magtanong kay Nanay Dolores kung nasaan siya. Gawa ng baka mapahiya lang ako kapag nagkataon. Baka mamaya itanong pa sa akin kung bakit ko hinahanap ang anak nila. Sa tingin mo, Ate Mila, nasaan kaya si Danilo? Simula kasi noong inaswang tayo dito, hindi ko na siya nakita eh. Isang gabing nag-uusap kami ni Ate Mila habang nagpapahangin sa gilid ng bahay. Nakakakibit balikat naman ang kapatid ko at sinabi niyang simula noong inaswang kami ay napapansin niyang kakaiba na umano ang ikinikilos ng mga magulang ni Danilo. Maging ang binata rin ay hindi na niya nakikita. Tinanong ko naman siya kung anong ibig niyang sabihin nag-iba ang ikinikilos ng magiging biyanan ko. Charot. Kahit kailan ay may pagkasira ulo ka rin talaga Paberong wika ng kapatid ko sabay kunyat sa ulo. Natatawa naman ako sa sinabi niya at nagwikang, Di nga, pero seryoso ako, Ate Mila. Ano bang sinasabi mong kakaiba ang mga kinikilos nila? Seryosong tanong ko sa kanya. Sa seryosong mukha ay sinabi niya sa akin itong nakaraan lang umano ay nilapitan siya ng ina ni Danilo. May binigay sa kanyang pangontrang bote ng langis. Noong tinanggap pangaraw niya iyon, ay nakita niyang kumukulo at umaapaw sa bote ang langis. Kaya tinanong niya kung para saan iyon. Sinabi naman daw ng ina ni Danilo na pangontra umano iyon sa mga aswang. Kunin na niya raw dahil nangangati na ito. Hindi ba ati sa pagkakaalam ko, kapag may pangontra kang langis sa aswang, nangangati sila? Bakit si Nay Dolores? Nangangati siya? Pagtatakang tanong ko sa kapatid ko. Iyon nga rin ang ipinagtataka ko Kasi noong iabot niya sa akin ang langis, umapaw iyon sa takip. Tsaka nakita ko talagang namamantal ang mga braso niya. Tsaka pansin kong parang namumula rin ang mga mata niya. Wika ng kapatid ko. Hindi kaya totoo talaga ang mga naririnig kong tsismisang aswang ang pamilya ni Danilo? Medyo mauutal pang wika ko kay Ate Mila.
Hindi kaya totoo talaga ang mga naririnig kong tsismisang aswang ang pamilya ni Danilo? Bulalas pang wika ni Ate Mila. Hinambas ko naman siya at sinabihang si Raulo. Isipin niya ngang mabuti may aswang bang magbibigay ng pangontra. Anong malay natin? Baka naman mabait na aswang sila. Aniya pa. Ay iwan ko sa iyo Ate Mila. Makapasok na nga lang sa loob. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi mo eh. Wika ko sa kanya at pumasok na nga ako sa loob. Kinabukasan, isinama ko ng mga kaibigan kong sina Alma at Janita. May gaganaping handaan umano sa Karatig Baryo, sa kamag-anak ni Alma. Ikakasal raw kasi ang anak ng kanyang tiyahin, kaya sumama raw kami ni Janita. Sinabi ko naman sa kanyang alanganing oras na dahil hapon na, baka mamaya ay anong oras na kami makakauwi. Sinadya ko talagang hapon na tayo pupunta doon para naman iwas sa maraming hugasin. Nakakangising wika niya na ang ibig niyang sabihin lang ay kapag inagahan raw naming pumunta, tiyak maraming bisita ang kanyang tiyahin at paniguradong uutusan siyang maghugas ng mga pinagkainan. Dahil sa marami ang mga magsisipagkain. Mas mainam ng hapon na kung pupunta para kakaunti na lang ang mga bisita. Sandali lang at magpapaalam lang ako kay Ate Mila. Wika ko sa kanya. Nang magpaalam na nga ako kay Ate Mila mga kaaswang, ay pinayagan naman ako. Basta't mag-iingat na lamang at huwag masyadong magpapagabi. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang uuwi rin kami kaagad ng mga kaibigan ko. Matapos ko nga magpaalam ay kaagad na kaming umalis ng mga kaibigan ko. Makaraan lamang ang ilang sandali. Noong palabas na kami sa baryo, ay kinalabit ako ni Janita at nagwikang. Usang, si Dan naglalakad pa pasalubong sa atin. Parang bulating nilagyan ng asin ang dalawa kong kaibigan. Kaya't napatingin na rin ako sa gawi kung saan sila nakatingin. Nang ibaling ko na nga ang aking paningin ay sa di sinasadyay. Nagsalubong ang mga mata naming dalawa ni Danilo. Bigla na namang lumakas ang kabog ng aking dibdib at halos hindi na ako magkamayaw kung ano ang gagawin. Kung hihinto ba ako sa paglalakad o tutuloy ba at magkunwari na lamang hindi ko siya nakita. Pero sa isip-isip ko, buking na ako. Nakita niya na akong nakatingin sa kanya, kaya papaano pa ako magkukunwaring hindi ko siya nakita. Hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang nalaglag ang isa kong paa sa kanal. Napamura na lamang ako sa sarili ng matauhan ako at kaagad na napatingin sa kinalalagyan ko. Sa kadahilan ng natalsikan ng putik ang damit ko at ang higit sa lahat, bumaon ang paa ko sa putik na umabot hanggang tuhod. Diyos me, kung alam ko lang na may kanal sa gilid ng nilalakaran namin at malalim iyon, di sana'y naging alerto ako. Sambit ko sa sarili. At mas gugustuhin ko na lamang magunaw o kaya ay lumubog na lamang at hayaang lamunin ng lupa. Hoy Borhilda, huwag ka naman masyadong mapahalatang patay na patay ka dyan kay Dan. Titig na titig ka sa kanya. Hindi mo na napapansing nalalaglag ka na sa kanal. Uwi ka ni Janita habang tinutulungan akong makaahon. Sira ulo ka talaga. Huwag ka nang maraming daldal dyan. Tulungan mo na lang ako makaalis ditong buwisit ka. Pabulong na sambit ko sa kaibigan ko at pinandidilata ng mga mata. Nasipat ang mga mata kong nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan ko sa Danilo. Nang tuluyan na nga siyang makalapit, ay kaagad niya akong tinulungang ialis sa kanal.
Grabe ang hiyang nararamdaman ko mga kaaswang ng mga sandaling iyon. Bakit ba kasi sa dinami-raming pwedeng mangyari at sa lawak ng pwede kong kalalaglagan ay bakit sa kanal pa? Napapamura na lang talaga ako sa sarili. Ayos ka lang ba? May sakit ba sa iyo ha? Pag-aalalang tanong ng binata na siyang mas ikinagulat ko at ikinabilis ng pagtibok ng aking puso. Gawa ng nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala nang maialis na niya ako sa kanal. Marahan naman akong tumango at sinabing ayos lang ako. Saan ba kasi ang punta niyo at mukhang bihis na bihis kayo? Tanong niyang muli. Sinabi ko naman sa kanyang dyan lang sa Karatig Baryo. May dadaluhan lang kaming handaan. Kasal kasi ng pinsan ni Alma. Kaya inimbitahin kaming pumunta. Paniguradong gabi na kayo makakauwi niyan. Delikado ang daanan papunta sa baryong pupuntahan ninyo. Ani pa nito at napabuntong hininga na ani mo'y isang amang ayaw pumayag na maglakwatsa ang isang anak. Sinabi ko naman sa kanyang tatlo naman kaming pupunta roon. Tsaka hindi naman kami magpapaabot pa ng alanganing oras ng gabi. Uuwi rin kami kaagad pagkatapos ng kainan. Marahan namang tumango ang binata at sinabing mag-iingat raw kami sa pupuntahan namin. Oo, mag-iingat naman kami palagi. Tugon ko. Teka, anong oras pala kayo uuwi? Tanong niyang muli. Mga alas 8 ng gabi siguro o mga alas 9. Mga ganong oras kami uuwi. Tugon ko't may halong pagtataka. Dahil sa bakit tinanong niya kung anong oras kami uuwi. Bakit? May balak ba siyang sunduin kami mamaya? Sa parte ng isiping iyon mga kaswang ay kinilig ako ng bahagya. Narinig kong nagtanong si Janita kay Dan kung bakit siya nagtatanong. Susunduin ba raw niya kami? Kaya tinanong niya kung anong oras kami uuwi. Sumagot naman ang binata at sinabing itinatanong niya lang. Tapos ay nagpaalam na ito sa amin. Kami naman ng mga kaibigan ko ay dumaan na muna sa bahay ni Janita para makapaglinis ako at pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nang naroroon na kami sa lugar kung saan may handaan at nasa pagkainan na, namangha talaga ako at naaliw ako sa dami ng pagkaing nakahain. Hindi ko iniisip na ganoon pala kadami ang mga pagkaing madadat na namin. Kaagad na kaming sinabihan ng tiyahin ni Alma na kumain na. Dahil alam niyang gutom na kami dahil sa layo ng aming nilalakad. Naku, maraming salamat po sa pagkain, Aling Laura. Hayaan niyo po at magpapabusog talaga ako ngayong gabi. Masayang wika ko sa matandang nag-aasikaso ng pagkain namin. Lumipas sa mga oras ay naging abala ako sa pakikipagkwentuhan habang kumakain. Kaya naman hindi ko na namalayan pa ang oras. Sa pagkawaray ko nga ay parang napakabilis tumakbo ang oras. Dahil sa noong tanungin ko si Alma kung anong oras na at nagwika siyang mag-aalas 8 na umano ng gabi. Para namang sinindihan ng paputok ang puwet ko at agaran ng napatayo mula sa kinauupuan. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanilang umuwi na kami. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko ang mga itong umuwi na kami. Noong naglalakad na nga kami pauwi mga kaswang at nasa parting magubat at talahibang daanan na, napansin kong parang may sumusunod sa amin. Ngunit sa tuwing lumilingon ako ay wala naman akong nakikitang nakasunod. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansing pahinto-hinto ng lakad tapos lumilingon ka sa likuran natin. Baling na tanong sa akin ni Janita. Sinabi ko sa kanyang parang may kakaibang presensya akong nararamdaman. Nakasunod sa likuran namin. Pero kapag lumilingon naman ako ay wala naman akong nakikita. Akmang sasagot na sana ang kaibigan ko.
nang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak sa paligid. Kaya naman sa pagkabigla ko at naalala ko na naman ang nangyari sa amin ni Ate Mila. Walang sabi-sabing kumaripas na ako ng takbo at iniiwan ko na ang dalawa kong kaibigan. Sumigaw naman ang mga itong hintayin ko muna umano sila. At huwag raw muna akong mauna dahil baka mawala umano ako. Dahil sa labis na takot ko mga kaaswang ay hindi ko na pinakinggan pa ang mga kaibigan ko. Bagkus ay sige takbo lang ako at hindi ko na pinapakinggan pa ang mga sinasabi nila. Hanggang sa hindi ko inaisahang lumihis na pala ako ng landas at imbis sa kalsada ang tutumbukin kong daanan, ay napunta pa ako sa loob ng kagubatan. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib at nagtayuan na ang mga balahibo ko sa batok. Nang makita ko ang isang baboy ramong animoy, kawangis ng aso ang itsura, ang tumambad sa harapan ko. Nagbabaga ang mga matang namumulat, sobrang nakakapangilabot tignan. Mabuti na lamang at bago pa ako nasunggaban ng nilalang na nasa harapan ko, ay bigla na lamang may kamay na humatak sa akin at mabilis na akong hinila palayo. Noong tignan ko iyon ay nakita kong si Danilo ang humatak sa kamay ko. Nung muli ko siyang tingnan ay nagulat na lamang ako sapagkat tila ba nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata. At para bang may mga balahibong tumutubo sa kanya. Akmang bibitaw na sana ako sa kamay ng binata. Subalit mas hinigpitan niya pa ang pagkakahawak sa kamay ko. At sa garalgal na boses ay sinabihan niya akong huwag matakot at diretso lang ang tingin sa dinaraanan namin. Hindi ko na alam kung tama bang nakikita ko mga kaaswang o dala lamang ng takot sa sarili dahil sa patuloy ko pa rin naririnig ang huni ng wakwak. Hanggang sa di kalayuan ay may nakita kaming kubo. Hindi nagtagal ay narating na nga namin ang bakuran ng kubo. Nakita kong may matandang nagbukas ng pinto. At agarang nagwikang dalian na umano naming pumasok sa loob. Nang sa ganon ay lulubayan na kami ng aswang na humahabol. Nang makapasok na nga kami sa loob ng bahay, ay tsaka pa lamang ako napanatag. At nung tignan ko ang binata ay maayos naman ang kanyang itsura. At wala akong nakikitang mga tumutubong balahibo sa mukha at hindi rin namumula ang kanyang mga mata. Iniisip ko na lamang na baka namamalikmata lang ako. Marahil ay dala lamang ng takot na nararamdaman ko kanina. Makaraan ng ilang minuto ay nawala na rin ang huni ng wakwak na naririnig ko. Kaya't ikinakalma ko na ang aking sarili. Napansin kong hindi pa rin binibitawan ng binata ang kamay ko. Kaya naman ay muli na namang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na takot ang naging dahilan ng pagkabog. Kung hindi. Matapos nga kaming habulin ni Danilo, nang nakakagalabot na nilalang at nasa loob na kami ng matanda, ay napag-alaman kong isa itong albularyo at kaibigan siya ni Danilo. Habang ipinaghahanda niya kami ng kape ay nagtanong siya sa binata kung bakit may kasama siyang babae. Ikinento naman sa kanyang lahat ng binata kung ano ang nangyayari. Samantalang ako naman ay hindi makapaniwala kung ano nga ba iyong nasipat ko kanina habang tumatakbo kami ng binata. Kahit anong pagbabaliwala kasi ang gawin ko, ay hindi maalis-alis sa aking isipan ang tungkol sa nakita ko. Huwag kang mag-alala, Rosana. Ligtas ka rito sa bahay ni Kaoming. Baling sa akin ng binata. Marahil ay napansin itong kinakabahan pa rin ako. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango bilang tugon sa kanyang sinabi. Pero sa isip-isip ko ng mga sandaling iyon, kung tama nga ang nakita ko kanina, kung totoong aswang si Dan, bakit nakapasok siya sa
mapayapa na bahay ng albularyo. Baka nga mali lang talaga ang tingin ko o yung nakita ko kanina. Siguro ay dala lamang iyon ng takot na nararamdaman ko. Nang iabot na sa amin ang kape ay nabaling na ang pansin ko sa pagkakape at panandali ang nawala sa aking isipan ang tungkol sa nangyari sa amin. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Baka kasi tambangan tayo ng mga aswang dyan sa daanan kung uuwi pa tayo. Panimulang wika sa akin ni Danilo. Ha? Papaano ang mga kaibigan ko? Baka may mangyaring masama sa kanila at hindi makauwi. Tanong ko sa kanya. Tumitig naman sa akin ang binata at sinabing huwag umano akong mag-alala dahil ligtas na makakarating ang dalawa kong kaibigan. Mas isipin ko raw ang sitwasyon ko dahil ako ang pinupunteriya ng aswang at hindi ang mga kaibigan ko. Sa mahinahong boses ay tinanong ko siya kung bakit ako lang ang hinahabol ng aswang. Sa pagkakatanda ko naman ay wala akong nagawang kasalanan sa kahit na sino. Kaya bakit ako ang punteriya ng aswang? Hindi naman sumagot ang binata, sa halip ay bumuntong hininga na lamang siya at tumitig sa mga mata ko ng malamlam. Dan, magtapat ka nga sa akin. Kilala mo ba ang aswang na humahabol sa atin? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi pa rin sumagot ang binata at nanatiling nakatitig lamang. Dagdag kong wika pang sa kanya. Sa tuwing may hindi magandang nangyayari sa akin ay palagi na lamang siyang sumusulpot at inililigtas niya ako palagi. Tuwing nalalagay ako sa kapahamakan, imposible namang nagkataon lamang palagi ang nangyayari. Pasensya ka na pero sa ngayon ay hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Aniya pa, sabay nag-iwas ng tingin. Magtatanong pa sana ako pero bigla siyang kinausap ni Kaomeng. Lumapit siya sa matanda at nag-usap sila sa labas ng bahay sa may gilid. Napansin kong seryosong nag-uusap ang mga ito habang nakaupo sa mahabang upuan at panakan-nakang tumitingin ang binata sa akin. Kaya ako naman, dahil naiilang ako sa ginagawa ng binata. Kaya't mula sa pagkakaupo ay tumalikod ako sa mga ito at itinoon na lamang ang pansin ko sa pagkakape. Sa paglipas ng ilang minuto ay nagpahinga na ako sa papagnayari sa kawayan. Napagod kasi ako at nanakit ang mga binti ko sa kakatakbo. Kung kaya't hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Ilang oras pang nakalipas ay nagising na lamang akong bigla. Dahil sa parang may naulinigan akong nag-uusap. Boses ni Danilo ang narinig ko. Ngunit ang kausap niya ay hindi ko matukoy kung sino. Sa tingin ko naman ay hindi siya Kaomeng ang kausap niya. Dahil sa parang boses babae iyon. Itinapat ko sa dingding ang tenga ko para marinig ko ang pinag-uusapan ng taong nasa labas ng bahay. Tumigil ka sa kalokohan mo, Amanda. Dahil kung hindi ka titigil, baka mapilitan akong putulan ka at baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Wika ng binata sa galit na boses. Titigil lamang ako, Dan, kung papayag kang maging kabiyak kita. Kapag nangyari ang mga bagay na gusto ko, ipinapangako ko sa iyong titigilan ko na ang babaeng nasa loob ng bahay ng albularyo. Tugon ng babae at para bang may kasamang pag-angil iyon na animoy nananakot. Ilang beses ko bang sabihin sa iyong kailanman ay hindi kita magugustuhan? Kahit kailan ay hindi.
itatak mo yan sa kokote mo. Ani pa ng binata. Pues, kung ayaw mong sumunod sa nais ko, asahan mong hindi lamang iyan ang gagawin ko sa babaeng pinili mo. Tandaan mo yan. Ani pa ng babae. Napatutok naman ako sa bibig at hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy ng babae. Ako ba o hindi? Pero kasi, ako lang naman ang babaeng naroroon sa loob ng kubo ni Kaome. Kaya malabang sa malamang ay, hindi ko na natuloy pang isiping iyon. Nang biglang bumukas ang pintuan at bumunga ng binata at diretsyong nakatingin sa akin. Kasi wala akong naririnig sa pinag-uusapan ninyo ng babaeng kausap mo ha. Natataranta kong pagpapaliwanag kahit hindi naman nagtanong ang binata. Pupunta lang ako sa kusina para kukuha ng tubig. Dagdag ko pang wika. Nakita kong may kakaibang ngiti ang namutawi sa mga labi ng binata at para bang ngiting nang aakit iyon o nang aasar. Kaya dali-dali na akong naglakad papunta sa kusina at agaran ng uminom ng tubig. Grabe mga kaaswang, nakailang baso ako ng tubig pero hindi pa rin mahupa ang uhaw na nararamdaman ko. At pakiramdam ko pa, mas lalong lumakas ng lumakas ang kabog ng dibdib ko. Buisit na buhay ito. Bakit ganitong nararamdaman ko? Sambit ko pa sa sarili at hinapuhap ang dibdib. Kanina ka pa umiinom ng tubig. Hindi pa rin ba napatid ang uhaw na nararamdaman mo? Kamuntikan ko nang mabitawan ang basong hawak-hawak ko nang marinig ko ang boses ng binata. Na sa pagkakataong iyon ay nasa likuran ko na pala. Akmang sasagot na sana ako. Nang bigla ko na lamang naramdaman ang mga bisig ng binatang yumapo sa bewang ko. At iginawi ako paharap sa kanya. Kulang na lamang ay himatayin ako. Lalo na noong kamuntikan ang maglapat ang mga labi namin. Akmang iiwas pa sana ako ng tingin nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang niya akong siniil ng halik. Kamuntikan na akong matumba nang maramdaman ko ang paglapat ng mga labi ng binata. Kaya naman napakapit ako sa mga bisig niya. Maya-maya pa ay naramdaman kong dahan-dahang humigpit ang pagkakayakap ng binata sa akin habang sinisiil ako ng halik. Kung kaya't bigla akong natauhan at naitulak siya ng malakas. Tapos ay nagmamadali na akong naglakad pabalik sa papag. Subalit bago pa man ako nakalayo ay hinawakan ng binata ang kamay ko. At sa maamong muka ay sinabi niyang mag-uusap umano muna kami at ipapaliwanag niya ang lahat. Dahil sa hiya ko ay hindi ko ako makatingin ng diretso sa binata. Bagkus ay tumango lamang ako. Pinaupo niya ako at doon ay ipaniliwanag niya ang lahat. Ayon nga sa kanya, kilala niya kung sino ang humabol sa aking aswang. At yung kausap niyang kaninang babae at ang aswang na humabol sa akin at nais akong biktimahin ay iisa lamang. Tinanong ko naman siya kung bakit nais akong gawa ng masama ng aswang na iyon. Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ni hindi ko nga siya kilala at hindi ko rin nakita ang pagmumukha niya. Kaya bakit pinagbalakan niya akong gawa ng masama? Dahil mahal kita, direktang sabi niya na siyang nagpagulantang sa nananahimik kong puso. Ano ulit ang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Dahil gusto kong makasigurado at marinig kung tama nga ba ang narinig ko kanina o baka naman guni-guni lang. Ang sabi ko, mahal kita. Noon pa mang una kitang nakita ay minahal na kita. Kahit anong iwas ko ay hindi ko matuturuan ang puso ko. Kung sino ang nais nitong piliing mahalin. Sabay turo sa dibdib niya.
Ano bang pinagsasabi mo? Tsaka kung mahal mo ko, anong koneksyon sa babaeng aswang na tinutukoy mo? Taranta ko parang wika. Matagal nang may gusto sa akin si Amanda. Kaya nga lumipat kami ng tahanan ng pamilya ko para makaiwas sa pamilya ni Amanda. Lalong-lalo na sa kanya. Ngunit, palagi na lamang kaming nasusundan ng dalaga. Seryosong wika niya. Ang ibig mong sabihin, kung aswang si Amanda, ikaw rin? Bulalas kong tanong. Sandaling natahimik ang binata pagkatapos ay bumuga ng malalim na hininga bago nagsalita. Aniya pa, totoo ang sinabi ko. Aswang umano sila ng kanyang pamilya tulad ni Amanda. Subalit hindi sila masamang aswang. Ang kinakain lang nila ay ang mga ligaw na hayop lamang. At hindi sila nananakit na mga tao. Hindi tulad ng ibang aswang na nagbibigay ng sakit sa mga kabataan at sa mga matatanda. Matapos ipaliwanag sa akin ng binata ang lahat-lahat at naihayag niya sa akin ang kanyang nararamdaman, ay hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Bigla kasi akong natakot na baka mamaya kapag sinabi ko rin sa binatang mahal ko siya, baka patayin na talaga ako ng babaeng tinatawag niyang Amanda. Sige na, matulog ko na ulit. Ako na ang bahalang magbantay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ngiting wika sa akin ng binata at ginawaran ako ng halik sa noo. Mapakla ang ngiti kong tumingin sa kanya at bumalik na sa papag. Kinabukasan pagkagising ko ay nadatdan kong nagtitimpla ng kape si Kaomeng. Sabi niya sa aking magkape na muna ako bago umalis. Si Dan po, Kaomeng, nakita niyo po ba siya? Tanong ko sa matanda habang iginala ang mga mata para hanapin ang binata. Namiss mo ako kaagad? Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako iiwas pa. At palagi mo na akong makakasama sa ayaw at sa gusto mo. Nakangiting wika ng binata na iniluwa ng pintuan. Inirapan ko na lamang siya at kunwaring nagtataray. Pero ang totoo ay halos sasabog na ang puso ko dahil sa lakas ng kabog na nararamdaman. Nang matapos na nga kaming magkape ay sabay na kaming umuwi ng binata. Hindi mo pa ako sinasagot mula kagabi. Panimulang wika niya habang naglalakad kami. Ha? Anong isasagot ko? Pagkukunwaring tanong ko. Na mahal mo rin ako. Direktang tugon niya. Sa isip-isip ko pa noon, Sir Casper. Grabe naman ang lalaking ito. Hindi porket aswang ang taas na ng tiwala sa sarili. Wala man lang kagatol-gatol magsalita. Hindi ka pa nga nanligaw. Paano kita sasaguting mahal kita? Wika ko na lamang. Ngumiti naman ang binata at tinawakan ng kamay ko. Sabay wika na. Mamayang gabi, pupunta ako sa bahay niyo. Aakyat ako ng ligaw. Nang marinig kong sinabi ng binata ay kamunti ka na akong matalisod. Dahil sa hindi ko inaasang seryoso talaga ang binata sa sinasabi niya. Seryoso ka talaga? Paniniguro kong tanong sa kanya. Tumango naman siya at nagsabing seryoso siya. Mukha ba umano siyang nagbibiro? Sige, ikaw ang bahala. Wika ko na lamang sa kanya. Nang makarating na kami sa bahay ay magalang siyang bumati sa kapatid ko. Samantalang ang kapatid ko naman ay halos maghimutok na sa galit na nararamdaman. Pero noong makita niya si Danilo at ipinaliwanag ng binata ang lahat, ay kumalma naman ang ate ko at nagpasalamat na sa binata bago umalis. Hoy babaita, halika nga rito. Tawag sa akin ni Ate Mila.
Lumapit naman ako sa kanya at nagtanong kung bakit. Sabihin mo nga sa akin, may nangyari ba sa inyo ni Danilo ha? Ano? Magsalita ka. Aniya pa sa nagmamadaling boses na animoy atat na atat sa isasagot ko. Wala. Anong nangyaring pinagsasabi mo ate? Wika ko sa kanya. Baliw talaga to eh. Ang hina mo naman. Buong magdabag na nga kayong magkasama. Ni hindi mo man lang masabi sa kanyang matagal mo na siyang gusto. Napapangiti pang saad ni Ate Mila. Sira ka talaga ate. Hindi naman ako ganun kadalino. Baka mamaya isipin pa ni Danilo ang bilis-bilis kong bumigay. Tsaka napaka-komplikado niyang tao. Ani ko pa sa kapatid ko. Anong komplikado ang pinagsasabi mo ha? Kung mahal mo talaga ang isang tao, kahit anuman siya, o ano pa man ang pamilya niya, tatanggapin mong maluwag sa dibdib mo dahil mahal mo siya. Pangungumbinsi pang wika ng kapatid ko. Natawa na lamang ako at napapaisip na tama nga naman ang kapatid ko. Kung totoong mahal ko ang binata, hindi ako matatakot. Sa maghapong iyon ay hindi ako mapalagay. Habang papalapit na ang gabi ay parang kitikiti na akong hindi mapalagay. Kinakabahan ako na hindi ko mawari kung ano. Noong sumapit na nga ang gabi, matapos naming kumain ni Ate Mila ay narinig kong may tumawag sa pangalan ko at boses babae iyon. May bisita ka ba ngayon bukod kay Dan? Tanong ni Ate Mila sa akin. Umiling naman ako at sinabing wala. Tanging si Danilo lamang ang bisita ko ngayon. Labasin mo muna at baka importante. Kanina ka pa tinatawag eh. Wika pa ng kapatid ko. Naglakad na ako papunta sa pintuan. Saktong pagbukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang isang babaeng napakahaba ang buhok na nagsisitaasan. Nagbabaga ang mga matang namumulat, mabalasik na nakatitig sa akin. Itim na itim rin ang gilid ng mga mata na animoy sinapak. Bago pa man ako makakilos ay mabilis na akong hinatak ng babae palabas ng bahay. At walang sabi-sabing ipandilibag pa sa lampak sa puno ng malunggay na nasa harapan ng bakura namin. Napangiwi na lamang ako dahil sa sakit at napahawak sa balakang kong tumama sa katawan ng malunggay. Noong muli na sana akong hahablutin pa ng nilalang, ay bigla na lamang dumating ang binata at mabilis na hilnablot ang aswang palayo sa akin. Pagkatapos ay nakita kong nagpandumog na silang dalawa. Ramdam na ramdam ko ang matinding galit ng binata dahil sa walang humpay na hinataw niya ng hinataw at inahambalos ang aswang sa puno ng niyog. Pagkatapos ay binalibag, tanging pag-angil na lamang ang naririnig ko hanggang sa maya-maya ay nakatakas na palayo ang aswang. Kaagad namang lumapit sa akin ang binata at binuhat ako papasok sa loob ng bahay. Samantalang ang ate ko naman ay halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na at nahuli ako ng dating. Pag-aalalang sabi sa akin ng binata. Impit naman ang ngiting binitawan ko at sinabi sa kanyang ayos lang ako. Ipapahilot ko na lamang bukas sa manggagamot ang balakang ko dahil mukhang namamaga iyon sa lakas ng pagbagsak ko sa lupa. Humingi ng tawad ang binata dahil hindi niya lubos akalaing gagawin iyon ni Amanda sa akin. Sa seryosong muka ay nagpaalam sa akin ang binata. Bukas na lamang raw kami mag-uusap dahil may tatapusin lang siya at sisiguraduhin niyang hindi na ako babalikan pa ng dalaga. Huwag na Dan, baka mapahama ka lang. Wika ko sa pag-aalalang boses. Seryosong tumingin sa akin ang binata at marahang pinisil ang kamay ko. Sabay sabing, hindi niya hayaang may mananakit sa akin. Kaya humanda sa kanyang aswang na iyon
at maniningil siya sa ginawa nitong pananakit. Hindi ko na nga napigilan ang binata, mga kaaswang, dahil sa kitang-kita kong seryoso siya sa mga sinasabi niya at talatang nagpipigil lamang ng galit. Nang makaalis na nga ang binata ay tinanong ako ni Ate Mila kung ano nga ba talagang nangyayari. Sa mahinang boses ay isa-isa kong ipiniliwanag kay Ate Mila. Dahil sa madali namang makaintindi ang kapatid ko, kung kaya't nakuha niya kaagad ang paliwanag ko. At hindi siya nagalit sa binata. Bagkus ay nagpapasalamat pa nga siya dahil hindi ako pinabayaan ng binata. Sinabi ko na rin sa kanyang nagtapat na si Danilo sa akin na mahal niya ako. Kaya lang ay natatakot ako at hindi ko alam ang isasagot ko. Sinabi naman ng kapatid kong pag-isipan kong maigi at kailangan sa pagbalik ng binata ay may maisagot na ako rito. Matapos ngang umalis ang binatang si Danilo ay naiwan akong nakatulala at malalim ang iniisip ng gabing iyon. Kung ano nga ba ang isasagot ko sa binata, tulad ng sinabi sa akin ni Ate Mila. Natatakot kasi ako sa maaaring kahinatnan sa mga sumunod na mangyayari kung sakali mang tatanggapin ko ang inalok na pagmamahal sa akin ni Danilo. Pero sa totoo lang ay iyon naman talaga ang matagal ko nang hinihintay. Ang mahalin ako ng binata at mamahalin ko rin siya. Pero hindi ko nainisip na sa ganitong paraan. Kaya't gulong-gulo talaga ang isipan ko ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay nakita kong lumapit sa akin si Ate Mila at tumabi ng upo. Nakaupo kasi ako sa mahabang upuan noon habang nakatanaw lamang sa kawalan. Iniisip mo siya? Biglang tanong niya sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at tumango. Sa totoo lang kasi, mga kaswang, hindi lamang kapatid ang turing ko kay ate, kundi isang matalik na kaibigan. At lahat ng sekreto ko ay sa kanya ko sinasabi. Maging ang mga problema ko, mapamaliit man iyon o malaki, ay kay Ate Mila ko sinasabi. Mabait naman si Ate Mila dahil palagi niyang pinapakinggan ang lahat ng mga sinasabi ko. Kahit nga wala ng katuturuan ay pinagtsatsagaan niya pa ring pakinggan. Hindi tulad ng aming ina. Dumaing ka lang ng kaunti ay magagalit na ito. Naisip ko rin naman, marahil ay ganun lamang ang aming ina. Aborido palagi sa buhay. Paano? Miserable. Dahil sa hindi naman naging madali ang magpalaki ng anak. Idagdag bang may pagkapasawa rin ng aking ama. Dahil sa palagi na lamang itong naglalasing. Kaya hindi ko rin masisisi si nanay kung bakit pagdating sa mga personal na problema ng mga anak niya ay mas pinipili na lamang niyang huwag sabihin sa kanya. Isa pa ay ayaw rin naming makadagdag pa sa isipin ni nanay, lalo na ngayon at matanda na siya. Kaya naman kay Ate Mila ko nasasabi ang lahat ng problema na siyang ipinagpasalamat ko naman dahil sa pinagtsatsagaan niya akong pakinggan at pinapayuhan niya rin ako kung ano ang mga dapat kong gawin. Balik na po tayo sa kwento. Medyo na palayo Pinayuhan ako ni Ate Mila na isipin kong maigi at pagtimbang-timbangin ko. Kung talagang mahal ko ang binata, mas marapat na tanggapin ko siya at tanggapin ko rin kung ano ang mga lihim na natutuklasan ko sa kanya. Tsaka dagdag pang sabi ni Ate Mila, nakita niya naman ako kung paano ako ipinagtanggol ni Danilo at kung paano ito nagalit noong masaktan ako. Kulang na nga lang yata ay durugin ang aswang na may kagagawan sa akin. Alam mo, Usang, sa tingin ko ay mahal ka talaga ni Danilo. Tulad nga ng nabanggit mo, kumakailan lang. Palagi na lamang narariyan si Dan sa oras ng kapahamakan mo. Palagi ka na lamang niyang inililigtas. Aniya pa sa akin. Pero kasi ate, wala nang pero-pero kung mahal mo siya, tanggapin mo.
at mahalin mo rin ang kanyang itinatagong katauhan. Ganon yun. Hindi na yung pang pero-pero ka dyan. Tapos kapag hindi nagpapakita sa iyo ang binata, nagmamaktol ka na palagi. Kala mo'y binagsak ka ng sangkatarbang problema. Saad niya at tinapik niya ako sa balikat at nagsabing matutulog na umano kami. Kinabukasan, nung sumapit na ang tanghali ay nagluto ako ng ulam at hinatid sa bahay ng binata. Nagbabagkasakali akong nakauwi na ba ang binata para makausap ko siya at maliwanagan na rin ang lahat. Gusto ko na ring sabihin sa kanyang mahal ko siya at handa na akong tanggapin kahit ano pa siya. Subalit noong naroroon na ako sa pintuan ng bahay ay ganoon na lamang ang gulat ko. At kamuntikan ko pang mabitawan ang mangkok na bitbit ko nang makita kong binata. Nakatalikod ito mula sa kinatatayuan at may kayakap na magandang babae. Noong magtama ang mga mata namin ng babae, ay may kakaibang ngiti itong binitawan. Naani mo'y nangungut siya at nang iinggit. "Oy, andyan ka na pala, iha. Halika rito at pumasok ka." Untag na wika sa akin ni Nay Dolores. Hindi na po. Iaabot ko lang itong ipinapabigay ni Ate Mila." Tarantang wika ko at saglit na napatingin kay Nay Dolores. Kaagad namang naitulak ng binata ang dalagang kayakap nito at napatingin na rin sa akin. Maluha-luha at nangingiusap ang mga mata kong napatingin sa binata. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung sino ang kayakap niya. Subalit naunahan ako ng panibugho. Sige na ho, Nay Dolores, aalis na po ako." Wika ko sa matanda matapos iabot ang pagkain. Hindi ko na inantay pang isali ni Nay Dolores ang ulam sa ibang lagayan at agaran na akong lumabas ng bahay. Dahil sa kaunti na lang ay babagsak na ang mga luha ko. Grabing sakit at panibugho ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Dahil kung kailan ay tatanggapin ko na sana ang alok na pagmamahal ng binata, ay tsaka ko naman siya nakitang may kayakap. Puisit talagang aswang yon, manluloko. Ang buong akala ko pa naman ay mahal niya ako, tapos makita-kita kung may ibang kinakalantari. Pagalit na sambit ko sa sarili at sunod-sunod na pinupunasan ang mga luha kong hindi na napigilang pumatak ng sunod-sunod. Sinong kinakalantari? Kamuntikan pa akong madaba nang marinig ko ang boses ng binatang nagmula sa likuran ko. Hindi ko napansing sinundan pala ako nito, kaya sa tingin ko ay narinig niya ang mga pinagsasabi ko. "Usang, pwede bang mag-usap muna tayo saglit?" Pakiusap na wika sa akin ng binata at sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na siya. Kaya naman sa di inaasahan ay napasubsob ang mukha ko sa malapad niyang dibdib. Nang maalala ko ang babaeng kayakap niya ay agad ko namang hinampas ang kanyang dibdib at pinagpagan ko ang mukha ko. "Alis ka nga dyan. Harang-harang ka sa dinaraanan ko." Asar na wika ko sa binata. Nakita kong napangiti ang binata at nagsusumamong pakinggan ko raw ang kanyang sasabihin bago ko husgahan ang nakita ko. "Ano pa bang sasabihin mo? Nakita ko na nga, diba? Kitang-kita na nga ng dalawa kong mga mata." Asar kong wika sabay inirapan ng binata. Sa totoo lang kasi, selos na selos ako nang makita kong may kayakap ang binata at hindi matanggap sa sarili na may ibang babaeng kayakap ang binata. Kaya naman kahit anong pagpapaliwanag sa akin ng binata ay hindi pumapasok sa isipan ko ang kanyang mga sinasabi. Bagkus ay mas lalo lamang akong nagalit sa kanya at pinandidilatan ng mga matang nagwikang, "Bakit ka pa magpapaliwanag? Wala kang dapat ipaliwanag sa akin dahil hindi naman kita mahal." Saad ko at hindi makatingin sa kanya ng diretso.
Nang makita kong lumungkot ang mukha ng binata at parang may kirot sa dibdib siyang nararamdaman, ay nagmamadali na akong naglakad palayo. Habang naglalakad na nga ako pauwi, ay hindi ko na naman napigilang maluha. At simula nga ng araw na iyon mga kaaswang, ay iniiwasan ko na ang binata. Palagi ko na rin nakikitang pumupunta sa bahay ni Danilo ang babaeng nagngangalang Amanda. Kung sa pagandahan lang ay wala akong panama kay Amanda, nagmumukha akong atsay kung magtatabi kami ni Amanda. Kaya mas mainam na tanggapin ko na lamang ang katotohanang mas bagay si Dan kay Amanda. Isa pa ay pareho naman silang aswang, kaya bagay na bagay talaga. Kinaumagahan, pagkagising ko ay nakita kong may nagkakagulong kapitbahay namin at nag-iiyakan ang mga ito na animoy may namatay. Anong nangyari sa kapitbahay natin, Ate Mila? Tanong ko sa kapatid ko habang tinatanaw mula sa malawak na bakuran ang nasa di kalayuang kapitbahay. Naku Usang, nakakatakot na talaga itong baryo natin. Panimulang wika ng kapatid ko. Tinanong ko naman siya kung bakit nakakatakot. Kasi kilala mo naman, di ba, si Bilin? Tanong niya sa akin. Oo, kilala ko, bakit? Hindi ba't buntis siya? Kanina raw madaling araw ay naswang si Bilin. At sa kasamaang palad ay nalaglag ang sanggol na dinadala niya. Nahintakutang wika ng kapatid ko. Baka naman kasi nagpalaglag. Alam mo namang hindi pinanagutan ng nobyo si Bilin. At kahihiyan iyon sa pamilya nila. Dahil makadyos ang mga magulang niya. Walang pare ng bibig na saad ko kay Mila. Pinandilatan niya naman ako ng mata at sinabing, ayus-ayusin ko ang mga salitang lumalabas sa bunganga ko. Dahil baka may makarinig at magalit pa sa akin. Sa totoo naman talaga Ate Mila, tugon ko. Ay nako, ikaw ha. Nakaraan pa kita napapansin wala ka sa hulog kong magsalita. May problema ka ba? Baling na tanong niya sa akin. Ako? Wala Pagkukunwari kong wika sabay turo sa sarili, umiiling-iling. Usang kapatid mo ko. Simulat sa pool pa lang ay kilala ko na ang pag-uugali mo. Kaya alam kong may problema kang dinadala. Aniya pa at sinabihan akong kung ano man ang problemang dinadala ko ay naririyan lang siya. Handang makinig. Napabuga ako ng hininga at napatingin sa kawalan. Noong ibinaling ko sa ibang tingin ko ay sa di sinasadyang nagtama ang paningin namin ng binata. Kaya naman kaagad na akong nag-iwas dahil sa nakita ko ring masamang nakatitig sa akin si Amanda na akala mo'y ahas kong makalingki sa baraso ng binata. Sa isip-isip ko pa akala ko ba'y ayaw ni Dan kay Amanda. Bakit ngayon ay halos hindi na sila mapaghiwalay pa? Ang aga-agay sirang-sira na ang araw ko. Padabog nang bumalik ako sa loob ng bahay. Kinahaponan habang naglalakad ako sa gilid ng daanan. Nagulat na lamang ako nang biglang may humatak sa akin at halos kaladkarin na ako. Noong tignan ko kung sino ang humatak sa akin na nakita kong si Danilo iyan. Seryoso ang kanyang mukha habang naglalakad at mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa braso ko. Teka lang Dan, saan mo ba ako dadalhin? Pagalit na tanong ko sa binata. Hindi pa rin siya umimik at dire-diretso lamang sa paglalakad papasok sa kagubatan kung saan ako hinabol ng aswang noon. Hindi nga katagalan ay natanong ko na ang bahay ng matandang albularyong si Kaomeng. Nang makalapit na kami ay parang hindi man lang nagulat ang matandang albularyo. Sa halip ay nakangiti pa siyang bumati sa amin ni Danilo. Kaomeng, may pag-uusapan lang po kami.
Seryosong wika ng binata. Kaya nakaramdam ako ng kaba. Dahil simula nang makilala ko siya, ay parang ito pa lamang ang unang pagkakataong nakita kong ganoon kaseryoso talaga ang binata. Ngumiti naman ang matanda at nagsabing tamang-tama dahil aalis siya ngayon at bukas pa ang uwi niya. May gagamutin raw kasi siyang buntis sa karatig lugar. Namutla naman ako sa isiping kami lang dalawa ni Danilo ang maiiwan sa bahay na iyon. Nangangaltal akong sinabihan ang binatang umuwi na kami dahil mag-aalala sa akin si Ate Mila kapag hindi ako makauwi kaagad. Nang makaalis na ang matanda ay seryoso pa rin ang mukha ng binata. Hinatak niya ako papasok sa loob ng bahay. Teka lang naman, ano ba ang gagawin natin dito? Pagalit kong tanong pero ang totoo ay kanina pa nangangatog ang mga tuhod ko sa kabang nararamdaman. Nang makapasok na kami ay mahigpit akong niyakap ng binata at mahinang boses ay humingi siya ng tawad. Nagpupumiglas naman ako para makawala mula sa pagkakayakap. Ngunit mas lalo lamang hinigpitan ng binata ang pagkakayakap. Patawarin mo na ako, Usang. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin mo. Pakiusap ng binata sa malambing na boses. Pagalit naman ako nagsabing wala siyang dapat ihingi ng tawad sa akin dahil wala naman siyang kasalanan. Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ni Ate Mila. Aniya pa at sinabi niya ring lahat-lahat ng sinabi ko sa kapatid ko patungkol sa kanya ay sinabi nito sa kanya. Busy talagang kapatid yun. Sinabihan ko nang huwag sabihin. Mahinang sambit ko sa sarili. Usang, totoong mahal kita. Mahal na mahal kita. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayang totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo. Aniya pa. At binitawan na ako at iginaya pa upo. Nananatiling nakatingin lamang ako sa kanya tinihintay ang mga sumunod pang sasabihin. Aniya pa, walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Amanda. Ito lang talagang habol ng habol sa kanya at iyong nakita kong kayakap niyang babae ay ayaw niyang magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng kanilang angkan at sa angkan ng pamilya ni Amanda. Kaya't kinausap niya ito ng masinsinan at sinabihang tigilan na umano ako ni Amanda at huwag nang mag-utos pa ng mga kalahin nilang aswang na saktan at takutin ako para labayan ko na siya. Dahil ayaw niya nang maulit pa ang nangyari dahil sa napatay niya ang aswang na nananakit sa akin at ayaw niyang mangyari ulit iyon sapagkat iisa lang naman sila ng pinagmulan. Matapos kong marinig iyon ay para bang naliwanagan na ako at napagtantong mali ang inakala kong may relasyon silang dalawa ni Amanda. Matapos ngang ipaliwanag sa akin ng binata ang lahat ay muli na kaming nagkaayos. Humingi rin siya ng tawad dahil sa ginawa niyang pagkaladkad sa akin. Ilang beses na raw siya kasi ang nagtangkang kausapin ako pero panay umano ang pag-iwas ko. Kaya't iyon na lamang ang ginawa niya. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Bukas na tayo uuwi. Aniya pa. Dagdag niya pang wika ay alam na umano ni Ate Mila kung saan kami nagpunta. Sa isipan ko pa noon at talagang kinonsyaba pa talaga ang kapatid ko. Kinagabihan, kasalukuyang nag-uusap kami ng binata nang bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Muli na naman akong kinilabutan at hindi napigilang magtaasa ng mga balahibo ko sa buong katawan. Niyakap naman ako ng binata at binulungang huwag matakot. Huwag mo na akong mag-alala dahil nasa tabi ko lamang siya at hindi niya ako pababayaan. Napatingin naman ako sa kanya at sa di inaasahan ay bigla na lamang niya akong siniil ng halik para maibsan ang takot na nararamdaman ay
Nagpatangay na lamang ako sa halik na iginawad sa akin ng binata. Sambit ko pa sa aking isipan ang mga sandaling iyon. Bahala ka na dyan, aswang. Basta ako, pipiliin ko ang maging masaya ngayong gabi kasama ang binatang pinakamamahal ko. Nang gabing iyon mga kaswang ay sa madaling salita, may nangyaring sa aming kababalaghan ni Danilo. Pero ibang kababalaghan iyon dahil hindi nakakatakot. Bagkus ay labis-labis ang sayang nararamdaman ko. Pero ang totoong nararamdaman ko talaga ay masakit siya. Masakit na sobrang sakit. Pero masarap na pagpaulit-ulit. Kayo ha, baka kung ano ang iniisip nyo. Noong matapos na nga kami sa ginagawa ay rinig na rinig ko pa rin ang huni ng wakwak. At sa tingin ko ay mas lalo lamang iyong nanggagalaiti sa galit. Panay rin ang pagkumpas ng mga pakpak nito. Magpahinga ka na, mahal. Huwag mo nang isipin pang nilalang na nasa labas ng bahay. Dahil hindi yan makakalapit sa atin. Nakangiting wika sa akin ni Danilo at ginawaran niya akong nanghalik sa labi bago ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, pagkagising ko ay nakita kong nakaupo sa labas ng bahay ang binata. Ilang sandali matapos kong makapag-ayos, lumapit ako sa binata. Gising ka na pala, mahal. Tara, kain na tayo. Ngiting wika niya sa akin. Napansin kong halata sa kanyang aura ang kaligayahang nararamdaman dahil halos hindi niya maalis-alis ang pagkakangiti sa labi. Noong kumain na nga kami ay nagtataka akong napatitig sa kanya dahil kung hindi ko lang alam ang kanyang katauhan ay masasabi kong isa siyang normal na tao. Alam ko na ang iniisip mo. Tulad ng pangkaraniwang tao ay kumakain rin kami. Tulad ng kinakain ninyo. Sinanay kasi ako ng aking inang kumain ng mga lutong pagkain. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag mag-asawa na tayo ay pipilitin kong maging normal ang buhay natin. Tulad ng ginagawa ng aking ina. Nakakangiting wika niya at sunod-sunod na isinubong pagkain. Asawa agad? Bulalas kong sambit. Tumango naman siya at sinabing pagbalik namin sa baryo ay hihingiin niya sa mga magulang ko ang kamay ko. Halos hindi ako magpaniwala sa mga nangyayari, Sir Caspar, dahil sa parang ang bilis-bilis. Nang mga sandaling iyon nga ay masayang pinagsaluhan namin ang pagkain. Matapos ang masasayang gabing pinagsaluhan namin ng binata, pagkabalik namin sa baryo ay nagpaalam na si Danilo sa kapatid kong pupunta siya sa bahay namin para hingin sa mga magulang ko ang basbas sa mga magulang kong mamanhikan. Napangiti namang nagwika ang kapatid kong huwag siyang mag-alala dahil mabait naman ang mga magulang namin. Ngunit sa ngayon ay huwag niya munang biglain ang mga magulang namin dahil sa hindi pa alam na mga ito ang tungkol sa aming dalawa ni Danilo. Siguro mas maganda kung dahan-dahanin ninyo lang na ipaalam kay nanay at tatay ang tungkol sa inyong dalawa ng kapatid ko. Alam mo na, baka kasi bigla na lamang maghurumentado si tatay kapag binigla ninyo. Wika pa ng kapatid ko. Sige po, iyon po ang gagawin namin, Ate Mila. Maraming salamat po. Tugon ng binata. Matapos mag-usap ang binata at si Ate Mila ay nagpaalam ng binata sa akin. Uuwi na raw muna siya para sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa aming dalawa. Makaraan nga ang ilang araw ay pumunta na kami ni Danilo sa bahay ng mga magulang ko. Ipinaalam namin sa kanila ang tungkol sa aming dalawa. Malugod namang tinanggap ng mga magulang ko ang tungkol sa aming dalawa. Ngunit noong sabihin ng binata sa mga magulang ko ang tungkol sa pamamanhikan, ay biglang napatayo ang aking ama at nagwika ng, "Hindi ba't parang napakabilis naman ang mga pangyayari?
Kasasabi niyo pa lang sa amin na may relasyon kayo. Tapos ngayon mamamanhi ka na kaagad. Nagulat naman ako at napalingon sa nobyo ko dahil sa ang usapan nga namin ay huwag biglain ang mga magulang ko. Pero bakit hindi nito napigilan ang sariling banggitin ang patungkol sa pamamanhikan? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong huwag nating biglain ang mga magulang ko? Pabulong kong sabi sa binata. Pasensya ka na talaga. Ayoko na talaga kasing patagalin pa. Dahil kilala mo naman si Amanda. Hindi ako titigilan noon. Hanggat hindi niya nakikitang may asawa na ako. Uwi ka ng binata. Napatingin naman ako sa mga magulang ko. Dahil sa hindi man lang nag-alinlangang hinaan ng binata ang kanyang boses. At talagang halatadong sinadya niyang iparinig sa mga magulang ko ang sinasabi niya. Nakita kong napakunot ang noo ng mga magulang ko at nagtanong ang aking ina kung sino si Amanda. Hindi naman nag-alinlangang sabihin ng binata sa mga magulang ko ang tungkol kay Amanda. Kaya't ako na lamang ang natatakot dahil sa baka sabihin niya pa sa mga magulang ko ang tungkol sa kanilang angkan. Sinabihan naman ako ng kapatid kong si Ate Mila na samahan ko raw siya sa kusina. Tulungan ko na lang raw muna siyang maghanda ng pagkain. Bago ako tumayo, bahagya akong kinurot sa kamay ang binata at tinignan ng may pagbabanta. Ngunit ngumiti lang naman siya bilang tugon. Hindi ba't binalaan ko na kayong huwag biglain sila nanay? Bakit naman ganoon ang sinabi ni Dan? Pabulong na tanong ni Ate Mila nang nasa kusina na kami. Sinabi ko sa kanyang mukhang ginugulo na naman ito ni Amanda. Kaya't hindi na nagdalawang isip ang binatang ipaalam sa mga magulang namin ang tungkol sa plano niya. Narinig niyo naman po siguro Ate Mila ang sinabi ni Dan kanina, di ba? Wika ko sa kanya. Sa bagay, tama ka. Siya, ihanda mo na lang sarili mo kung ano ang magiging resulta matapos mag-usap ang mga magulang natin at ang nobyo mong si Dan. Wika pa ng kapatid ko. Kinakabahan man ako ay pinipilit kong umiti sa harapan ng kapatid ko upang hindi niya mahalata ang takot na nararamdaman ko. Noon ngang matapos na kaming maghain ng pagkain at bumalik na sa sala, ay nakita kong patango-tango lang ang aking ama sa mga sinasabi ni Dan. Napawi naman ang kabang nararamdaman ko nang makita kong nakangiti ang mga magulang ko at sa tingin ko ay nagtagumpay ang binatang paamuhin ang mga magulang ko. Matapos ngang makapag-usap-usap ay itinakda na ang araw ng pamamanhika ng binata. Isang araw, habang naglalakad kami ng nobyo ko pauwi sa bahay, nang nakasalubong namin si Amanda. Tiimbagang itong nakatitig sa amin habang naglalakad papalapit. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ni Danilo sa kamay ko, kaya't napatingin ako sa kanya. Pagkalapit sa amin ni Amanda ay narinig ko siyang nagsalita at nagsabing, huwag na raw akong mangarap ng gising. Dahil kahit kailan ay hindi mangyayari ang kagustuhan ko makuha ang binatang matagal na niyang iniibig. Pasingal namang sinabihan ng nobyo kong itigil na niya ang kahibangan. Dahil kahit kailan ay hindi siya magkakagusto rito. Bago pa man nagpatuloy maglakad ang dalaga, ay tinapunan niya ng tingin ang binata at sa pagkawari ko ay may pagbabanta iyon. Hayaan mo na lang siya, huwag mo nang pansinin. Wika sa akin ni Danilo nang makaalis na si Amanda. Tumango na lamang ako bilang tugon. Pero sa kaloob-looban ko ay grabe ang takot na nararamdaman ko. Hapon na ng mga oras iyon, Sir Casper. Kaya naman noong makarating na kami sa bahay, ay sinabihan siya ng aking amang sa bahay na lang maghapunan at mag-iinuman umano sila para naman kahit papano ay makakapagkwentuhan.
Ayun na nga mga kaswang, habang nagluluto kami ng aking ina ay nag-iinuman naman ang nobyo ko at si tatay. Narinig ko pang masayang nagkukwentuhan ng mga ito sa may balkonahe. Anak, usang, sigurado ka na ba sa pag-aasawa? Baka mamaya magka-problema lang kayo ng bahagya susuko ka na kaagad. Mahinahong tanong ng aking ina. Opo, Nay. Siguradong sigurado na po ako. Nakangiting tugon ko. Pinayuhan niya naman akong kung iyon talaga ang pasya ko ay wala na siyang magagawa pa. Basta ang maipapayo niya lang ay mag-iingat umano ako. At kapag may problema ay huwag mahiyang sabihin sa kanya. Tumingin ako sa aking ina at nagpasalamat sa kanya. Makaraan ng ilang oras ay natapos na kaming magluto. Madilim na rin ang kapaligiran. Inutusan ako ng aking inang tawagin ko na raw sila para magsikain na ng hapunan. Mamaya na lang itutuloy ang pag-iinuman nila pagkatapos maghapunan. Sige po, Nay, tatawagin ko lang po sila. Wika ko sa aking ina at kaagad nang naglakad papunta sa balkonahe. Nang makarating na ako sa balkonahe ay sinabihan ko silang pumasok na sa loob ng bahay para kumain na ng hapunan. Sinabi naman ng aking amang mamaya na raw sila kakain dahil tatapusin na muna nila ang isang boteng alak bago maghapunan. Nagwika naman akong magagalit si nanay kapag hindi sila pupunta kaagad sa kusina dahil lalamig na ang pagkaing nakahain. Ay nako, ito talagang si nanay mo. Halika na nga sa loob, Danilo. Kumain na tayo at baka batuhin pa ako ng kaldero ng nanay mong maton. Wika pa ng aking ama. Napangiti naman ako sa sinabi ng aking ama. Nagpatiuna na itong maglakad. Samantalang kami ni Danilo ang nasa likuran nito. Habang naglalakad kami papasok sa kusina ay humingi ng paumanin si Danilo dahil medyo napaparami raw ang iniinom niyang alak. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang iyon. Huwag siyang mag-alala. Magpapahinga na muna siya mamaya para mahimasmasan bago umuwi sa kanila. Nang nasa pagkainan na kami ay kaagad na kaming nagsimulang kumain. Makaraan lamang ang ilang sandali. Noong nasa kalagitnaan na kami ng pagkain, nakakarinig kami ng malakas na kalabog sa likuran ng bahay. Kasunod noon ay ang napakalakas na hanoy ng hanging aakalain mong may bagyong paparating. Kaagad na napatingin ako sa nobyo ko na sa mga sandaling iyon ay napahinto siya sa pagsubo ng pagkain at napatingin sa gawin ng kusina kung saan namin naririnig ang malakas na kalabog. Anong ingay na iyon? Napabaling naman ang tingin ko sa aking ina at nagwikang baka may nalaglag lang ng niyog sa likuran. Sinabi naman ng aking inang imposibleng bunga ng niyog na nalaglag ang naririnig niya. Gawa ng maraming beses na siyang nakarinig at nakakita ng bunga ng niyog na nalalaglag at hindi ganoon ang tunog ng pagkakabagsak. Narinig ko namang sinabi ng aking amang kinukutuban siyang may kakaibang mangyayari. Pagkaramdam niya kasi ay may kung sino man ang nasa likuran ng bahay. Magsasalita pa sana ako nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang kaming nakarinig ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan at 3 beses iyon. Tinanong naman ng aking ina kung sino ang taong nasa labas ng bahay at ano ang kailangan nito. Sandaling tumahimik ang kumakatok sa pintuan. Pagkatapos ay muli na namang kumatok ng 3 beses. Noong akmang tatayo na sana ang aking ina para pagbuksan ang pintuan, bigla na lang nagsalita ang nobyo ko at nagwikang siya na lamang raw ang magbubukas ng pintuan. Nang tumayo na siya ay mabilis namang tumayo ang aking ama at sandaling tinungo ang dingding ng bahay na pinagsukbitan ng itak at hinugot iyon sa lagayan. Matapos ay sumunod siya kay Danilo. Susunod naman kami ni nanay sa dalawa at nung nasa may pintuan na,
ay sinabihan kami ni Danilo na umatras ng bahagya. Nagtanong naman si nanay kung bakit at bakit may hawak na itak si tatay. Sumunod na lang kayo sa sinabi ni Danilo. Dali na. Hintayin nyo na lamang kami sa sala at wag na wag kayong lalapit dito sa pintuan. Maliwanag ba? Wika ng aking ama na siyang nagpakaba sa akin. Dahil sa pakaramdam ko ay mukhang may alam ang aking ama sa lihim ng aking nobyo. Inaya naman ako ni nanay na maglakad pabalik sa sala. At nung nasa sala na kami ay tsaka pa lamang binuksan ni Danilo ang pintuan. Pagkabukas niya nga ng pintuan ay nakita kong isang napakalaking asong nakatayo sa harapan ng pintuan na animoy tao. Nagbabaga ang mga mata nitong namumula at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Mabilis namang inambahan ng aking ama ng bitbit niyang itak ang dambuhalang aso. Subalit mabilis iyong nakatakbo. Diyos mio, ano ba iyang nakita ko? Napatutop sa bibig na tanong ng aking ina. Mabilis namang tumakbo palabas ng bahay ang aking ama. Nakita kong walang pag-aalinlangang sinunggaban ang dambuhalang asong nasa pintuan kanina. Mabilis namang sumunod si Danilo at naiwan ngang nakatiwangwang ang pintuan. Kung kaya't kitang-kita namin ang mga nangyayari sa labas ng bahay. Napayakap na lamang ako sa aking ina nang makita kong nawala na lamang bigla na parang bula si Danilo at nakita ko na lamang ang isang napakalaking pusang nakikipagsagupa sa asong pilit na hinahataw ng aking ama ng bitbit niyang itak. Si ate ay tili ng tili dahil sa sobrang takot. Maya-maya pa ay may isang dambuhalang aso ang sumunggab sa pusa, kung kaya tumilapon ito at bumalandra sa lupa. Nagulat naman ako nang sumigaw ang aking ama at tinawag niyang pangalan ni Danilo habang nakatingin sa nakakapanghilakbot na dambuhalang pusang sumalampak malapit sa may pintuan ng bahay. Matapos kong ang marinig yun ay doon ko naisip na baka ang nobyo ko nga ang dambuhalang pusa. Nakita kong nagmadaling bumangon ang pusa at sandali iyong sumulyap sa akin. Pagkatapos ay paika-ika itong naglakad papunta sa kinaroroonan ng aking ama. Sa paglipas ng ilang minuto ay may dalawang dambuhalang nagbabaga ang mga matang pusang tumalon mula sa labas ng bakuran. At mabilis nang nakipagdumugan sa dalawang dambuhalang nilalang. Kitang-kita ko kung paanong nagsasagapaan ang mga ito, habang ang aking ama naman ay panay ang pagsisigaw. At marahil sa takot ay wala nang pakialam ang aking ama sa ginagawang paghataw ng itak niyang bitbit. Kaya naman kung saan-saan na iyon tumatama. Hindi nagtagal ay napapansin kong marahan ng nagsisipag-atrasan ang tatlong dambuhalang nilalang na aso palabas ng bakuran. Samantalang ang mga nakakakilabot na pusa naman ay panay ang pag-angil ng mga ito na parabang naghahamon. Dahil sa nagtataasan ng mga balahibo sa buong katawan at anumang sandali ay handang makipagdumugan ang mga ito. Nakita ko ring sugatan na ang mga aso at paika-ika na iyong umaatras hanggang sa mabilis na iyong umatras at tumakbo palayaw. Nang tumahimik na ang paligid ay napatingin ako sa aking ina. Noong ibalik ko na ang tingin sa aking ama, ay nakita ko ng katabi na nito ang ama ni Danilo at ang kapatid nitong lalaki. Nanlaki ang mga matang napatingin ako sa kanila at hindi inalis ang pagkakatitig. Maging ang aking ina ay nakita kong namutla at mukhang nabigla rin siya mga nakikita. Samantalang ang aking ama naman ay ngingiti-ngiti na animoy. Wala man lang sa kanya ang nangyari at mukhang hindi man lang siya nagulat. Noong makapasok na nga sila sa loob ng bahay, ay doon na ipinaliwanag ng ama ni Danilo ang lahat. Ayon nga rito, hindi titigil ang pamilya ni Amanda hanggat hindi nila nakikitang may asawa na si Danilo. Kaya naman sa lalong madaling panahon ay kailangang madaliin na ang pamamanhikan.
Pagkatapos ay kailangang basbasan na kaagad kami ng buong angkan ni Danilo. Nang sa ganoon ay matigil na ang panggugulong ginagawa ng pamilya ni Amanda. Binalingan ko naman ang aking ama at nagtanong kung kailan niya pa nalaman ang tungkol sa lihim ng angkan ni Danilo. Sinabi niya naman sa akin na simula noong ipinakilala ko si Danilo sa kanila ay palihim na siyang nagmamanman at inaalam ang tungkol sa pamilya nito. May pagdududa kasi siyang nararamdaman patungkol sa pamilya ng binata. Noong una ay hindi niya matanggap ang katotohanan nang malaman niyang angka ng mga aswang ang pamilya ng binata. Subalit noong malaman niyang hindi naman pala gaya ng ibang aswang na masama ang pamilya ng binata, doon na niya natanggap rin kalaunan. Wika pa ng aking ama, ang mahalaga sa kanya ay nagmamahalan kami ni Danilo at hindi ako sasaktan ng binata. Dahil sa oras na malaman niyang saktan ako ng binata, ay titiyakin niyang siya ang makakalaban nito. Napangiti naman ang nobyo ko at nagpasalamat sa aking ama dahil sa hindi siya hinusgahan ito kaagad. Sa halip ay nag-imbestiga muna ito at inalam ang tungkol sa kanyang pamilya. Nag-uwi ka naman ang aking amang ganoon talagang padre di pamilya. Sa oras na mag-asawa na ang anak nitong babae ay dapat alamin niya muna kung anong klaseng angkan ng pamilya ng lalaking pakikisamahan ng kanyang anak. At dapat malaman niya rin ang ugali ng lalaking pakikisamahan nito nang sa ganon ay walang pagsisihan sa huli. Mahirap na kasi iyong tsaka mo na malaman kung kailan nasaktan na ng asawa ang anak mong babae. Nang gabing iyon ay tumagal pa ng ilang oras sa pakikipag-usap ang ama ni Danilo sa mga magulang ko. Marami pa silang pinag-uusapan patungkol sa mga gagawin. Wika pa nga ng ama ni Danilo, kailangan na nitong manghimasok sa buhay ng kanyang anak dahil ayaw nitong habang buhay naguguluhin ng angkan ni Amanda si Danilo. Ang nais nila ng kanyang asawa ay makitang tahimik at masayang namumuhay ang mga anak nila sa piling na mga minamahal. Matapos nga ang masinsinang pag-uusap ng mga magulang ko at ang ama at kapatid ni Danilo mga kaaswang, kinabukasan ay agaran ng namanhika ng pamilya ni Danilo. At pagkatapos ay kami naman ang pumunta sa pamilya ng binata para basbasan ang pag-iisang dibdib namin. Nang matapos na nga lahat ay nabalitaan na lang naming umalis na si Amanda at marahil ay nagpakalayo-layo na ito. Matapos ang pangyayaring iyon mga kaswang ay namuhay naman kami ng masaya at matiwasay ng asawa ko. Nagkaroon kami ng 2 naggagandahang anak. Hanggang sa napadpad kami dito sa Leyte kasi nandito ang orihinal na kamag-anak ng ina ni Danilo. Dito nagustuhan namin kasi medyo liblib dito. At sa awa ng Diyos, hanggang ngayon ay nakakaraos din naman. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Rosana. Ingat palagi. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe.